sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam bago tumama ang bagyo at ang paghahanda sa bagyong Marce at ito pang pagpapalawig ng 29 peso Rice for All program. Ating pag-uusapan kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Guillen, naimbag nga aldaw. Magandang tanghali po, naimbag nga aldaw, ma'am. Alright, Engineer, ano po yung muna itong estimated total damages na idinudulot or idinulot sa mga irrigation system natin at dam ng bagyong Christine? Well, sa infra, ang estimate namin nasa 300 million pesos ang damage natin. At sa palay naman, umabot po tayo ng mga 6 billion pesos po, ma'am. Or equivalent to around mga 350,000 metric tons sa palay. So, medyo malaki, ating damage. Okay. Yung pong sinasabi nyo nga mga affected na palay, baka magkulang po tayo sa bigas sa mga darating na buwan, lalo na magpapasko pa naman. Di naman po, yung pag-uusap namin sa SEC ko kahapon, ma'am, okay naman po tayo. So, yung supply, tinitignan naman po ng Department of Agriculture yan para po mapunan, hindi tayo magkulang ng bigas. Oo, baka kailangan po natin mag-import pag ganyan, ng mas marami pa. Well, projected naman po yan. Alam na po ng DA kung ilan pa yung dapat natin na import. So, on top of the situation naman po ang ating secretary. Ito pong mga affected po na mga palayan, Engineer Guillen, is this something po, itong sabi nyo napakalaki, 300 plus, no? Metric tons po, yes, ay affected. Inasahan niyo po ba ito ngayong alam naman natin na bagyo season? Well, ito po ay of course, lagi tayong umaasa na hindi tatamaan ng ating mga palayan, ma'am. Pero ito talagang malaki po yung damage. Hindi ito yung expected namin na yearly. So medyo nabigla rin po tayo rito. Oo, malaki po ang kawalan. Sorry, again, magkailan ho ba yung affected na palay? Around mga 100,000 hectares 100,000 or hectares. 350,000 metric tons na palay po. Okay. Well, pakipaliwanag po, Engineer, itong direktiba ni Pangulong Marcos Jr. dito sa NIA para maiwasan po ang hagupit ng bagyo dito po sa mga low-lying areas. Mayroon po tayong move ngayon, ma'am, na para pang matagalang solusyon na ito. Nililipat na po natin yung ating cropping calendar ng gusto natin dalawang dry cropping tayo eh. So ang ating dalawang dry cropping calendar would be October to July, Para ani tayo ng February, walang bagyo dyan. July, kukunti pa yung at wala pong bagyo dyan. Pag na-secure po natin yung dalawang ani natin ng dalawang dry cropping season, okay na po tayo eh. Tsaka pag nasa dry season kasi tayo magtanim, mas mataas ang yield. So inasahan po natin na itong move na ito ay makakapagpataas ang ating production. So parang ngayon lang po natin ito gagawin. Ba't dati po ba ilang beses po tayo compared dito po sa plano po ninyo? Dati kasi, ma'am, ang pinakaunang tanim natin, itong sasabay tayo sa tag-ulan eh. So June, July, so mag-ani ka ng November, and then magtanim ulit kami ng December, mag-aani kami ng April or March. So yun na lamang po yun eh. So itong wet season natin, nasabay kasi ito sa bagyuhan eh. Ito po yung iniiwasan natin. Kaya natin, siyempre climate change na, kailangan mag-adjust din po tayo. Alright. Paano naman po natin pinaghahandaan itong posibleng epekto po ng bagyong Marce sa irigasyon at sa mga dam? Lalo na't nagbabala po ng bagyo ay papunta po dyan sa bandang atin sa Northern Luzon na naman po ulit. Well, ang ginagawa po natin dyan sa mga malalaking dams po natin, bago dumating ang bagyo, may controlled releases na po tayo dyan eh. Tinitignan natin kung ilan yung height na nung, katulad ho na itong nakaraan na lang na bagyo, itong Christine, So dati nagbawas po kami ng 8 meters sa height ng ating dam sa Mimagat. So nung dumating na yung bagyo, napakalakas nung inflow ng tubig eh. Nasa 3,200 cubic meter per second. Pero na-contain po ng dam natin. At nakamitigate po ito sa bagyo dito sa downstream ng ating dam. So hanggang ngayon po ba ay patuloy pa rin po tayong pagpapakawala ng tubig? Dito po sa Magat Dam natin, ma'am, may 10 meters na po kaming freeboard dyan. So okay na po tayo. Sa anong affected po yung na lugar pag when we talk about Magat? Dito pong Isabela at Cagayan. At ito naman pong Pantabangan natin, medyo malayo pa, mapuno yan. Nasa 10 meters pa po. Ang affected naman po dyan is itong Central Luzon area natin.
At ito naman pong San Roque Dam ay around 10 meters pa rin ang freeboard. So okay po tayo sa ating malalaking dams. Okay. So hopefully hindi siya mag-overflow kasi may space pa po, ano? Sakaling kahit na sobrang lakas, sabihin na naman natin, hindi natin inaasahan tong bagyo na darating. Kung mas marami na naman siyang ulan, kaya po ng ating mga dam. Kaya po ng ating dam. Pagkakatulong po yan. Kahit po itong nakaraang bagyo, ano po, yung Halaor Dam natin sa dito sa may Panay area is malaking naitulong din po, ano? Dahil of course nakapag-pre-release po kami bago dumating yung ulan. Importante po talaga yan, ano? Pero meron po bang mga major structural damages ang nai-report po sa NIA, sa inyo? Yung mga irrigation facilities lamang po natin or yung iba po dito sa ating mga ibang diversion dams, pero natignan naman po natin at pinaayos naman po natin kaagad. Of course, pinaghahandaan po natin yan sa ating mga regional offices. So kapag meron pong ganito, ay naasikaso po natin din kaagad. Okay, so wala na pong major damages na kailangang talagang ayusin ng matagal at baka magsara siya or hindi mo na gumana. Lahat po gumagana. Yes po. Lalo na ito mga high dams natin ay maayos po naman. Maayos naman po. Okay, that's good news. Sa ibang usapin naman po, inatasan din ng Pangulo ang NIA at Department of Agriculture na palawigin po itong 29 pesos na Rice for All program para po sa ating mga kababayan. Kumusta na po dito? Maganda po ito, ma'am. Actually, meron na kaming convergence with Department of Agriculture. At tumutulong na rin po sila. Ano po? Malaki yung maidadagdag nila dito sa ating contract farming. In fact, itong programa ng ating Secretary, Kiko Laurel, yung tumulong po kasi din dito ang DBP at ng Land Bank. So yung ating pundo po na gagamitin sa contract farming ay talagang napalawig po natin, no? Napalaki po natin. So yung area na masasakop natin dito, kung simula lang po kami sa 40,000 hectares. Ngayon, 250,000 hectares yung target po natin. At weekly, ang aming meeting ni Secretary Laurel para po ito ay may isang katuparan. Kasi ito rin po yung move natin para mailipat yung cropping calendar natin ngayong October, November. So, makakaasa po tayo na yung move namin na ito ng DA at ng NIA, maramdaman po natin yan mga February, March next year. So, kailan po itong 29 pesos? Tuloy-tuloy naman po ito. Pa rin? Opo. Oo. Hindi pa nauubusan? Hindi, ma'am. In fact, ang totoo niyan ay dito sa NIA na lang, ano? Pinapakiusapan namin yung mga katabi naming communities na huwag nang pumila dahil kung sino naman ang pupunta dyan yung qualified naman po sila, bibigyan ho sila lahat. Oo. So, hindi kailangang mahirap na mahirap ka. Parang kumbaga, everybody is allowed to buy or may qualifications po? May qualifications lang po. Hindi pwede. Sino nga po uli yung pwedeng bumili ng 29 pesos? Ito po yung mga marginalized na kababayan natin, mga 4Ps po, yung PWD, single parent, yung senior citizens. Yun po. So may requirements po. Kasi kung kaya nyo naman pong bumili, wag na natin silang kuhanan pa nung para sa kanila. So maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you, sir. Thank you po.